Magandang araw po muli sa atin mga sir, at may share po ako sa inyo ay tungkol po dito sa full wave diagram and battery operated headlight with relay sa ating mga Kawasaki Barako or sa ibang pang motor na half wave yung kanilang charging system o yung regulator nila. Yan po. Dito po sa diagram na aking share sa inyo ay ipapakita ko lamang sa inyo kung paano natin iwa-wirings yung full wave charger o yung 5-wire na regulator natin dito sa ating Kawasaki Barako kapag tayo ay nagpo-full wave ng kanyang stator, na kung saan nire-rewind natin yung yellow at saka ground sa kanyang stator o yung hinihinang natin sa loob. Tapos hinuhugot natin yung white at saka yellow sa kanyang socket para makonect natin dito sa full wave charger natin. Yan po. Dito sa full wave charger natin ay may 5 wires po yan. Red yung kanyang positive papunta sa kanyang battery, green yung kanyang ground, black accessories wire, yellow at saka pink, ito yung full wave wire niya. Yan po. Ito pong kulay na itong 5 wires na full wave charger, ito po yung nakapattern sa TTGR na brand. Yan, kapag may nakita po kayong pink or yan, pink na wire, yan, TTGR po na brand. Kapag white naman yan, white, yellow, black, green, red, kadalasan po yan ay yung sa lihuwa na charger. Yan po, ito, TTGR po yan, yung pink wire niya na isang wire. Hindi po siya white. Yan po. Kahit alin po gamitin nyo dyan, basta 5 wires na may black wire sa kanyang, sa full wave charger. Yan po. At kung paano po natin iba-battery operated yung kanyang headlight gamit yung relay natin. Yan po, iba-battery operated natin yung kanyang headlight kapag na-full wave na natin yung kanyang regulator o yung charging system niya. Yan po, mag-start po na tayo dito sa part ng stator. Yan po. Ang gagawin po natin, di ba? Pag nagpo-full wave tayo ng stator, hinuhugot natin yung white at saka yellow sa kanyang socket para makonect natin dito sa full wave charger natin. Yan. Kapag nahugot na natin yung white at saka yellow, ito yung i-connect natin dito sa full wave charger natin. Dito sa pink at saka yellow. Itong white at yellow, kahit magkabaligtaran dito sa pink at saka yellow natin, kapag i-connect natin yung white at saka yellow wire na yan. Yan. Dito tayo sa pink. Yan. Yung white to pink, kahit magkabaligtaran sa yellow. Tapos tong yellow to yellow sa full wave charger natin. Yan. Tapos dito naman sa kulay black natin, itong black na ito ay tinatawag nating accessories wire. Ito yung itatap natin sa ating accessories wire natin. Kailangan mapasukan ng 12 volt supply itong full wave charger natin para hindi lumubo yung ating battery, para hindi mag-overcharge. Kailangan nating itap ito sa accessories wire natin. Yan, tap to ACC wire. Yan. Ang accessories wire ng Barako ay kulay brown. Yan. Itap natin sa ating accessories wire sa kulay brown. Yan. Pinakamalapit na accessories wire sa Barako, nandun lang sa kanyang battery, doon sa kanyang flasher relay. Sa kulay brown po ng flasher relay sa kanyang wire. Yung kulay brown. Yan po. Tapos sunod naman natin yung kulay green sa full wave charger. Sa full wave charger, yung kulay green, ito yung kanyang ground ng ating regulator, rectifier. Ito naman ay i-connect natin dito sa dating socket ng ating regulator. Yan, sa dating socket ng regulator, ang kulay ng mga wire niyan, white, tapos black with yellow, pink at saka yellow. Yan po. Kasi yung dating socket na yan, hinugot na natin dito. Yan, sa papuntang stator natin. Kaya magiging, yan, bakante na yung socket na yon. Tapos, pwede nyong putulin na yung socket. Kayong bahala. Tapos, i-connect natin itong red at saka green dito sa ating stock socket. Yan. Unahin natin yung red. Itong red na to, papunta yan dito sa ating white, sa dating stock socket ng ating regulator. Yan.
Connect natin yan dito sa ating white. Yan. Kasi itong white na to, papunta na yan sa ating positive ng ating battery. Yan po. Siya na yung magcha-charge sa ating battery. Yan. Tapos yung kulay green naman, itatap naman natin dito sa stock socket wire ng ating regulator sa black with yellow. Ito naman yung negative wire ng Kawasaki. Yan po. Sunod naman natin. Yan. Yan. Ganyan ko na lang para hindi kayo malito mga sir. Yan. Yung green sa black with yellow ng ating stock socket ng regulator. Yan. Basta sa black with yellow natin sa negative. Kasi ang negative ng Kawasaki black with yellow. Tapos yung green ng ating full wave charger, ito yung negative niya. Yan po. Okay na po tayo dito sa ating full wave charger. Tapos yung sa ating stock socket na pink at saka yellow, hindi na natin gagalawin yan. Yung pink at saka yellow kasi ito half wave sila yan na wire natin. Hindi natin gagalawin yan. At dito naman tayo sa ating pagbabattery operated ng ating headlight. Dahil ang alam natin sa ating Kawasaki ay stator drive yung kanyang headlight. Yan, stator yung headlight. Kaya tinawag na stator drive ay kumukuha siya ng supply dito sa ating stator. Kasi itong yellow na yan, konektado yan dito sa ating stator. Yan. Kapag hindi pa natin na full wave, konektado siya yan. Doon kumukuha yung supply ng ating headlight. Yan, yung yellow wire na yan. Konektado yan sa ating yellow ng ating regulator, tsaka yung ating stator. Yan, magkakonekta. Diyan siya kumukuha yung supply ng ating headlight. Yan, ang headlight ng Barako ay Kawasaki ay stator drive. Tapos wala siyang patayan, automatic. Sumisindi yung kanyang headlight. Yan. Kaya ngayon, na full wave na natin, iba-battery operated natin, gagamitan natin ng relay. Yan po. Dito sa ating relay, kung gagamit po kayo ng relay, yung 4-pin, may 30, 85, 86 at saka 87. Yan. Sa pagbabattery operated ng ating headlight, syempre gagamitan po natin ng fuse. Yan. Nakadepende po sa inyo kung gusto nyong gamitan ng fuse or hindi. Yan. Dito po sa diagram na aking trinowing ay gamitan po natin ng fuse na 10 amp. Yan. Kasi headlight lang naman yung ating iba-battery operated. Yan po. Yung 30 natin, i-connect natin yan sa ating positive ng battery na dumaan sa ating fuse. Yan. Tapos yung tawid sa fuse, ilagay natin sa number 30 ng ating relay. Yan. Sa paggagawa ng ating battery operated, gumamit na kayo ng magandang klaseng relay para hindi agad masira. Yan. Gaya po ng Bosch relay. Bumili kayo sa mga auto supply. Yung mga original na Bosch relay. Yan po. Yung number 30 sa positive ng ating battery dumaan sa fuse. Tapos yung number 85 natin, yan ay ilalagay natin sa ating negative. Yan. I-connect na natin yan sa negative ng ating battery. Yan. Para solid yung negative natin. Tapos yung number 86 natin, yan. Yung number 86, ito yung ilalagay natin sa accessories wire. Yan po. Dahil yung Kawasaki Barako walang patayan ng headlight. Kaya gagamit tayo ng on-off switch para kahit papano ay mapatay natin yung ating headlight. Yan. Sa on-off switch, gagamit na rin kayo ng matibay na on-off switch, yung solid, yung heavy duty. Yan. Yan. Yung switch, may dalawang wire yan. Yung isang kabilang wire, itap natin sa ating accessories wire. Yan. Accessories wire. Yan. Sa ating ACC wire. Yan. Sa ACC wire, yung kulay brown. Yan. Tap natin dyan sa accessories wire, kulay brown. Tapos yung kabilang wire natin ng ating switch, ito naman yung i-connect na natin dito sa number 86 ng ating relay. Yan po. Kasi pag hindi natin ginamitan ng ating switch yan, pag on nyo ng ignition switch, mag-activate na yung ating relay, gagana na yung ating headlight. Hindi gaya ng may switch, pag switch on nyo ng ating susian, hanggat hindi nyo ino-on yung ating switch, hindi gagana yung ating headlight. Kaya ginamitan natin ng on-off switch. Yan po. Tapos itong number 87 natin, ito yung itatap natin dito sa supply ng ating headlight sa high and low. Ang gagawin po natin, ikakat na natin yung
yellow wire na yan, papunta yan sa ating pagiging niyang stator drive. Ikat nyo na yung yellow dyan sa inyong high and low switch nyo. Wala na po kayo kung saan kayo mag-cut. Basta ikat nyo yung supply ng high and low yan. Ikakat na natin siya yan. Yan. Kakat na yan. Pag nakat na yan, yung yellow wire na yan, yan, cut. Kukunin nyo yung wire ng galing sa ating high and low switch. Yan. Kapag nakat nyo na yan, ito yung ilalagay natin dito sa number 87 ng ating relay. Yan, magiging ganyan na yan. Kasi naputol nyo na yung connection papuntang yellow wire. Tapos yung kaputol na galing sa switch, ito yung ilalagay natin sa number 87. Yan po. Yan, nasupply siya ng number 30. Yan. Ang diagram po nitong relay natin, yan, papaliwanag ko na rin yung diagram ng relay natin. Kung ano po yung pinasok natin dito sa number 30 ng ating relay, kapag napasukan ng positive at negative yung ating relay sa 85, 86 or kahit alin dyan, basta napasukan ng negative at positive yan, yung supply sa number 30 lalabas sa 87 natin. Ganyan po yung trabaho nitong ating relay. Yan po. Yan, 30, supply natin positive. Kapag naka-on yung ating switch, iilaw na yung ating headlight na low. Yan po. Gamitan po natin ng on-off switch para hindi naman naka-automatic pa rin yung ating headlight yan. Pwede na rin po kayo magpalit ng LED light ng ating headlight. Yan po. At yung sa ating taillight naman, pwede nyo na rin pong isama yung taillight natin sa likuran kasi stator drive po siya, di ba? Yan, isasama na rin po natin yun, yung taillight natin. Dito natin isama sa number 87 na yan. Dito natin isasama sa ating taillight. Yan. Sama po natin para maging battery operated na rin yung ating taillight. At yun lamang po mga sir, at maraming salamat po sa inyong panunod, and sana po ay may natutunan po kayo dito sa aking i-share sa inyo kung paano natin i-wiring yung full wave charger sa ating Kawasaki or sa ibang brand ng motor na half wave yung kanilang charging system. At yun lamang po mga sir, and God bless po, at salamat po sa inyong panunod.